Sa isang tahimik at liblib na baryo sa paanan ng bundok, naninirahan si Rolando, isang payak na tricycle driver na kilala sa kanyang sipag at kabutihang loob. Araw-araw, mula madaling araw hanggang dapit hapon, binabagtas niya ang mga kalsadang lupa at batuhan upang maghanap buhay. Ang kanyang lumang tricycle, bagamat kalawangin at may kalampag na tunog, ay kanyang itinuturing na kayamanan sapagkat ito ang bumubuhay sa kanyang pamilya. May asawa si Rolando na si Lina at dalawang anak na sina Marlon at Nena. Sa kabila ng kahirapan, pinipilit niyang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi siya marunong magreklamo. Sa halip, pinipili niyang ngumiti kahit na pagod na siya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pamamasada, pauwi na sana si Rolando. Ang kalangitan ay nababalutan ng makapal na ulap at ang paligid ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Wala nang ibang sasakyan sa kalsada at ang mga ilaw ng bahay ay paisa-isa nang namamatay. Habang binabaybay niya ang makitid na daan sa gilid ng kagubatan, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng daan. Nakasuot ito ng mahabang barong na tila sinauna ang disenyo at ang kanyang balat ay napakaputi na halos kumikislap sa dilim. "Manong, pwede po bang makisakay?" Tanong ng lalaki sa malamig at mahinang tinig. Huminto si Rolando at tiningnan ang estranghero. May kakaiba sa kanyang pakiramdam. Parang may hindi maipaliwanag na bigat sa hangin, ngunit dahil likas siyang matulungin, tumango siya. "Saan po kayo pupunta?" tanong niya. "Sa dulo ng kagubatan," sagot ng lalaki. Napakunot ang noo ni Rolando. Wala namang bahay sa dulo ng kagubatan, kundi isang lumang daanan na matagal nang hindi ginagamit. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Inisip niyang baka may hindi siya alam. Sumakay ang lalaki sa likod ng tricycle. Ngunit agad napansin ni Rolando ang isang kakaibang bagay. Walang anino ang kanyang pasahero, kahit pa may ilaw ang kanyang headlight na nakatapat dito. Pinilit niyang balewalain ang kanyang nakita. Marahil ay pagod lamang siya. Habang papasok sila sa mas madilim na bahagi ng kagubatan, napansin ni Rolando na tila lumalamig ang hangin. Ang mga puno ay parang mas lalong lumalapit sa kalsada at ang ingay ng mga insekto ay biglang nawala. "Malapit na ba?" tanong niya upang maibsan ang kaba. "Malapit na," sagot ng lalaki. Ngunit habang tumatagal, tila hindi sila umaabante. Paulit-ulit ang mga punong nadadaanan nila at ang daan ay parang umiikot lamang. Nagsimulang kabahan si Rolando. "Manong, saan po ba talaga ito?" tanong niya. Ngayon ay may halong pangamba. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, unti-unti itong nagsalita. "Matagal na kitang minamasdan, Rolando." Napatigil si Rolando. Hindi niya matandaan na ipinakilala niya ang sarili. "Paano ninyo nalaman ang pangalan ko?" nanginginig niyang tanong. Dahan-dahang tumawa ang lalaki. Isang tunog na hindi pangkaraniwan, parang nanggagaling sa malalim na balon. "Marami kaming nalalaman tungkol sa mga tulad mo." Biglang namatay ang makina ng tricycle. Huminto sila sa gitna ng kagubatan. Walang hangin, walang tunog. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang nagbibigay anyo sa paligid. Bumaba ang lalaki sa tricycle. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rolando ng malinaw ang kanyang mukha. Perpekto, walang kapintasan, ngunit may mga mata na tila walang kaluluwa. "May alok ako sa iyo," sabi nito. Hindi makapagsalita si Rolando. Ang kanyang katawan ay parang nanigas sa takot. "Gusto mo bang umasenso? Gusto mo bang hindi na maghirap ang pamilya mo?" Unti-unting lumapit ang lalaki. "Kapalit ng iyong serbisyo." Anong serbisyo?" Pilit na naitanong ni Rolando. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting malamig at puno ng lihim. "Ihatid mo kami kung saan ka namin utusan. Walang tanong,"
Walang pagtanggi. Naramdaman ni Rolando ang matinding kaba. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang kaharap niya. Kung tatanggi ako? Mahina niyang tanong. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila naging mas madilim. Hindi ka tatanggi. Mariin itong sagot. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa isip ni Rolando, naglaban ang kanyang takot at ang kanyang pagnanais na mayahon ng pamilya sa hirap. Naalala niya ang kanyang mga anak na madalas magutom, ang kanyang asawa na pilit nagtitiis at ang kanyang sarili na halos wala ng pahinga. Kung papayag ako, ano ang kapalit? Tanong niya. Muling ngumiti ang lalaki. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pera, hindi ka na maghihirap. Pero nag-alangan si Rolando. Isang bagay lamang ang hihingin namin sa huli, dagdag ng lalaki. Napatingin si Rolando sa kanya. Ano yon? Tumalikod ang lalaki at nagsimulang maglakad papunta sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Malalaman mo rin. Biglang bumalik ang makina ng tricycle na parang walang nangyari. Paglingon ni Rolando, wala na ang lalaki. Nanginginig niyang pinatakbo ang kanyang tricycle pabalik ng baryo. Hindi niya alam kung panaginip ba ang lahat o katotohanan. Ngunit kinabukasan, may natagpuan siyang isang supot sa loob ng kanyang tricycle. Punong-puno ito ng pera. At sa tabi nito, may isang maliit na papel. Nagsimula na ang kontrata. Napatitig si Rolando sa papel habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Hindi niya alam na sa pagtanggap niya ng biyayang iyon, unti-unti na siyang hinahatak sa isang mundong hindi na niya matatakasan. At sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang nagmamasid, naghihintay sa susunod niyang biyahe. Kinabukasan, maagang nagising si Rolando. Hindi siya nakatulog ng maayos. Buong magdamag, paulit-ulit sa kanyang isipan ang nangyari sa kagubatan. Ang lalaking walang anino, ang kakaibang alok, at ang supot ng pera na ngayon ay nakatago sa ilalim ng kanilang lumang aparador. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang pamilya. Ngunit nang siya ay tumayo, napansin niyang tila mas mabigat ang kanyang katawan, na para bang may kung anong pasanin na hindi niya maipaliwanag. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa kanyang tricycle. Nandoon pa rin ito, tila karaniwan lamang, walang bakas ng kababalaghan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may nagbago na. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin sa pera, narinig niya ang mahinang boses mula sa likuran. Rolando, bigla siyang napalingon. Walang tao. Ngunit malinaw ang kanyang narinig. Muli siyang tinawag. Rolando, oras na. Napahigpit ang hawak niya sa susi ng tricycle. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tinig, ngunit tila ito ay nasa loob mismo ng kanyang isipan. At sa sandaling iyon, kusang umandar ang kanyang tricycle. Hindi niya ito pinihit, hindi niya ito sinindihan. Ngunit umandar ito. Unti-unti siyang sumakay na parang may puwersang nagtutulak sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay kusa ring humawak sa manibela. At nang hindi niya namamalayan, umaandar na siya patungo sa direksyon ng kagubatan. Muli, ang parehong daan, ang parehong katahimikan. Ngunit ngayon, mas malamig ang hangin, mas madilim ang paligid, at mas mabigat ang pakiramdam. Pagdating niya sa gilid ng kagubatan, nakita niya ang 3 tao na naghihintay. Isang matandang babae na nakaputi, isang binatang lalaki na tila walang emosyon, at isang batang babae na nakayuko. Pasakay, sabay-sabay nilang sinabi. Walang nagtanong si Rolando. Hindi siya makapagsalita. Sumakay ang 3 sa kanyang tricycle. Ngunit nang sumilip siya sa salamin, napansin niya na kakaiba ang kanilang itsura. Ang matandang babae ay walang paa, tila lumulutang lamang. Ang binata ay walang mata,
Itim ang mga butas sa kanyang mukha at ang batang babae ay walang anino. Nanlamig ang buong katawan ni Rolando, ngunit hindi siya makagalaw. Ang kanyang tricycle ay kusa ng umaandar. Sa kabilang dulo, sabi ng matandang babae, hindi niya alam kung saan iyon. Ngunit ang kanyang mga kamay ay kusang kumilos. Habang papasok sila sa kagubatan, nagsimulang mag-iba ang paligid. Ang mga puno ay tila yumuyuko, ang daan ay parang humahaba at ang langit ay naging kulay abo. Wala na ang buwan, wala na ang mga bituin, tanging dilim. At sa gitna ng kanilang biyahe, narinig ni Rolando ang mahinang iyak mula sa batang babae. "Kuya," bulong nito. Napatitig si Rolando sa salamin. "Kuya, tulungan mo ako." Gusto niyang magsalita. Gusto niyang itanong kung anong nangyayari. Ngunit hindi niya magawa. Para bang may pumipigil sa kanya. Biglang nagsalita ang matandang babae. "Huwag mo siyang pansinin." Tumahimik ang bata. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay lalong lumakas. Hindi sa tunog, kundi sa pakiramdam. Parang direktang sumasaksak sa puso ni Rolando. "Kuya, ayoko na dito." Napapikit si Rolando. Sa sandaling iyon, gusto niyang huminto. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang takasan ang lahat. Ngunit hindi niya kaya. Ang kontrata. Naalala niya ang papel. Naalala niya ang pera. At sa kanyang isip, may isang tinig na bumubulong. "Huwag kang lalabag." Nagpatuloy ang biyahe. Hanggang sa marating nila ang isang lugar na hindi pamilyar. Isang malawak na kapatagan na puno ng hamog. At sa gitna nito, may isang lumang punong balete. Napakalaki, napakalawak ng mga sanga na tila sumasakop sa buong paligid. Huminto ang tricycle. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Ngunit bago tuluyang bumaba ang batang babae, muli itong nagsalita. "Kuya, huwag kang babalik dito." At saka siya tuluyang nawala sa hamog. Biglang nawala rin ang matandang babae at ang binata. Parang bula. Naiwan si Rolando sa tabi ng kanyang tricycle. Nag-iisa. Sa gitna ng kakaibang lugar. At sa kanyang paanan, may lumitaw na isa pang supot. Mas malaki. Mas mabigat. Dahan-dahan niya itong kinuha. At sa loob nito, pera. Mas marami kaysa dati. Ngunit kasama nito, may isang bagong papel. "Magaling ka, Rolando. Marami pang susunod." Biglang nagdilim ang paligid. At sa isang iglap, nasa kalsada na siya ulit. Sa labas ng kagubatan. Parang walang nangyari. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Habang pauwi siya, hindi mawala sa kanyang isipan ang sinabi ng batang babae. "Huwag kang babalik dito." Ngunit alam niyang hindi na niya mapipigilan dahil sa bawat gabi may naghihintay sa kanya at sa bawat biyahe may kapalit na unti-unting kinukuha mula sa kanya. At hindi niya pa alam kung ano yon. Mula ng gabing iyon, nagbago ang takbo ng buhay ni Rolando. Sa umaga, tila normal ang lahat. Gumigising siya, naghahanda ng tricycle at bumibiyahe tulad ng dati. Ngunit ngayon, hindi na siya naghahabol ng pasahero. Kusang dumarami ang sakay niya. Mga taong tila hindi niya kilala. Ngunit biglang sumusulpot sa daan at agad sumasakay ng walang tawaran. At sa bawat araw, tila lumalaki ang kanyang kinikita. Napansin ito ng kanyang asawa na si Lina. "Rolando, parang ang dami mong kita ngayon ha?" Sabi nito isang umaga habang inaayos ang mga pinamili nilang pagkain. "Hindi na tayo kinakapos." Ngumiti lamang si Rolando, ngunit ang kanyang ngiti ay pilit. "Oh, swerte lang siguro," sagot niya. Hindi niya kayang sabihin ang totoo.
Hindi niya kayang ipaliwanag ang mga nangyayari sa gabi. Dahil sa gabi, doon nagsisimula ang tunay na trabaho. Sa pagsapit ng dilim, kusa na namang umaandar ang kanyang tricycle. Hindi na niya kailangang mag-isip kung saan pupunta. Parang may naguutos sa kanya, may gumagabay sa kanyang mga kamay. At gabi-gabi, may mga pasahero. Hindi tao. Mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. May mga mukhang anino lamang, may mga may katawang tila usok, at may mga tahimik na nakatitig lamang sa kanya habang sila ay naglalakbay sa mga lugar na hindi niya kilala. At sa bawat biyahe, may kapalit. Pera. Laging pera. Ngunit kasabay ng pagdami ng kanyang kinikita, may napansin siyang kakaiba. Unti-unti siyang nagiging tahimik. Hindi tulad ng dati na madaldal at palabiro, ngayon ay madalas siyang nakatulala. Minsan, hindi niya napapansin na tinatawag na pala siya ng kanyang mga anak. Papa? Tawag ni Nena isang gabi. Hindi siya sumagot. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Papa. Muling tawag ng bata, ngayon ay may halong pag-aalala. Doon lamang siya napalingon. Ah, oo anak, sagot niya. Ngunit sa loob niya, may kakaibang pakiramdam. Parang may bahagi ng kanyang sarili na nawawala. Hindi niya ito maipaliwanag. Hanggang sa isang gabi, may kakaibang nangyari. Habang siya ay bumibiyahe sa kagubatan, biglang may sumakay na isang lalaki. Simple lamang ang itsura nito. Nakasuot ng lumang polo, may dalang maliit na bag at mukhang pagod. Ngunit iba siya sa mga nakasanayan ni Rolando. May anino siya. At higit sa lahat, may buhay sa kanyang mga mata. Saan ka pupunta? Tanong ni Rolando. Sa unang pagkakataon ay kusa siyang nagsalita. Nagulat siya sa sarili. Ngunit mas nagulat siya nang sumagot ang lalaki. Hindi ko alam, sabi nito. Parang may tumawag sa akin. Naramdaman ni Rolando ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ito tulad ng ibang pasahero. Bakit ka nandito? Tanong niya muli. Tumingin ang lalaki sa paligid, tila nalilito. Hindi ko alam. Huling tanda ko, pauwi na ako. Tapos biglang napunta ako dito. Nanlamig si Rolando. Unti-unti niyang naunawaan. Hindi lahat ng kanyang dinadala ay mga nilalang mula sa kabilang mundo. May mga tao rin, mga nawawala, mga naliligaw. At siya ang nagdadala sa kanila. Baba ka na, biglang sabi ni Rolando. Napatingin ang lalaki sa kanya. Ha? Baba ka na habang maaga pa, pilit niyang sabi. Ngayon ay nanginginig na ang kanyang boses. Ngunit biglang narinig niya ang pamilyar na tinig sa kanyang isipan. Huwag kang lalabag. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapreno. Ang kanyang tricycle ay kusang bumilis. Hoy! Ano nangyayari? Sigaw ng lalaki. Hindi ko kontrolado. Sagot ni Rolando, halos maiyak na. Ang paligid ay muling nagbago. Ang kagubatan ay naging mas madilim. Ang hangin ay naging mas malamig. At sa unahan, muli niyang nakita ang malaking punong balete. Hindi! Ayoko dito! Sigaw ng lalaki. Ngunit huli na. Huminto ang tricycle. Biglang bumukas ang pinto sa likod kahit walang humawak. May mga aninong kamay na umusbong mula sa lupa. Hinila ang lalaki palabas. Tulungan mo ako! Sigaw nito kay Rolando. Ngunit wala siyang nagawa. Nakatitig lamang siya habang unti-unting nilalamon ng dilim ang pasahero. Hanggang sa tuluyang nawala. Tahimik ang paligid. Muling lumitaw ang supot ng pera sa kanyang paanan. Ngunit hindi ito kinuha ni Rolando. Sa unang pagkakataon, umiyak siya.
Tahimik, mabigat, punong-puno ng pagsisisi. Anong ginagawa ko? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang isipan, muling narinig ang tinig. Hindi ka pwedeng huminto. At sa sandaling iyon, naramdaman niya. May kapalit na ang lahat. Hindi lamang ang kanyang katahimikan, kundi pati ang kanyang konsensya. At habang pauwi siya, dala ang bigat ng kanyang ginawa. Unti-unting nawawala ang kanyang sarili. At sa dilim ng gabi, may mga matang patuloy na nagmamasid, naghihintay sa susunod niyang pagkakamali. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi na nawala sa isipan ni Rolando ang lalaking kanyang naihatid sa punong balete. Ang sigaw nito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang pandinig, parang multong hindi siya tinatantanan. Sa bawat gabi ng kanyang biyahe, mas bumibigat ang kanyang pakiramdam. At sa bawat supot ng perang natatanggap niya, mas lalo niyang nararamdaman ang pagkakasala. Hindi na niya ginagalaw ang ilan sa mga iyon. Nakatago lamang sa isang kahon sa sulok ng kanilang bahay, parang mga ebidensya ng isang kasalanang hindi niya matakasan. Isang gabi, habang papalubog ang araw, napansin ni Lina ang kakaibang kilos ng kanyang asawa. "Rolando, ayos ka lang ba?" tanong niya habang pinagmamasdan ito. Hindi agad sumagot si Rolando. Nakaupo lamang siya sa labas ng kanilang bahay, nakatingin sa malayo. Pagod lang, maikling sagot niya. Ngunit alam ni Lina na may mali. Hindi na ito ang lalaking kilala niya. Ang masayahin, ang masipag, ang laging may lakas ng loob. Ngayon, tila may kinatatakutan si Rolando. At hindi niya alam kung ano iyon. Nang gabing iyon, muling nagsimula ang hindi niya mapigilang biyahe. Kusang umandar ang tricycle. Kusang dinala siya sa kagubatan. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Walang naghihintay na pasahero sa gilid ng daan. Tahimik ang paligid. Napakatahimik. Hanggang sa makarinig siya ng mahinang tawag. "Kuya!" Nanlaki ang mga mata ni Rolando. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon, sa gilid ng daan, nakatayo ang batang babae. Ang batang babaeng umiyak noong unang biyahe niya. Ngunit ngayon, nakatingin ito sa kanya. Diretso. At sa pagkakataong ito, may anino na siya. "Kuya," muli nitong tawag. Napahigpit ang kapit ni Rolando sa manibela. Anong ginagawa mo dito?" Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa tricycle at kusang sumakay. Hindi ito pinigilan ni Rolando. Hindi niya kaya. Pagkaupo ng bata, nagsimula na namang umandar ang tricycle. Ngunit ngayon, hindi ito papunta sa balete. Papunta ito sa ibang direksyon. Mas malalim sa kagubatan. Mas madilim. Mas tahimik. "Kuya, natatandaan mo ba ako?" tanong ng bata. "Oo," mahina niyang sagot. "Dinala mo ako dito," sabi nito. Napapikit si Rolando. "Hindi ko ginusto," bulong niya. "Alam ko," sagot ng bata. Napatingin siya sa salamin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha ng bata ng malinaw. Hindi ito nakakatakot, ngunit malungkot. Punong-puno ng lungkot na hindi kayang itago. "Gusto mo bang makalaya?" tanong nito. Napatingin si Rolando. "Makalaya? Saan?" "Sa kontrata," sagot ng bata. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Pwede pa ba iyon?" tanong niya. Tumango ang bata. Pero may kapalit. Nanahimik si Rolando. Sanay na siya sa salitang iyon. Kahit ano, agad niyang sagot.
Ngunit umiling ang bata. Hindi kahit ano, kuya, kundi kung kaya mo. Napakunot ang noo ni Rolando. Ano ang ibig mong sabihin? Huminto ang tricycle. Hindi niya alam kung paano. Ngunit nasa isang lugar sila na hindi pa niya napupuntahan. Isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. At sa gitna nito, may isang lumang kubo. Diyan nagsimula ang lahat, sabi ng bata. Dahan-dahang bumaba si Rolando. Kasunod ang bata. Habang papalapit sila sa kubo, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang presensya. Parang may mga matang nakatingin mula sa loob. Kuya, ang mga engkanto, hindi lang nagbibigay, sabi ng bata. Kumukuha rin sila. Huminto si Rolando sa tapat ng pinto. Ano ang kukunin nila sa akin? Tanong niya. Tahimik ang bata. Ilang sandali ang lumipas bago ito sumagot. Kaluluwa mo. Parang tinamaan ng kidlat si Rolando. Hindi pwede. Bulong niya. Unti-unti na nilang kinukuha. Dagdag ng bata. Naalala ni Rolando ang kanyang mga pagbabago, ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagkawala ng damdamin, ang kanyang konsensya na tila humihina. Ibig sabihin, nanginginig niyang sabi. Hindi pa huli, putol ng bata. Napatingin siya rito. Pero kailangan mong harapin siya. Sino? Ang bata ay dahan-dahang tumingin sa pintuan ng kubo. At doon mo siya makikita. Biglang bumukas ang pinto. Walang humawak. Unti-unting umalingaw-ngaw ang malamig na hangin mula sa loob. At mula sa kadiliman, lumabas ang lalaking walang anino. Ang parehong nilalang na nagalok ng kontrata. Ngunit ngayon, mas nakakatakot, mas mabagsik, mas totoo. Rolando, malamig nitong sabi. Handa ka na bang tuparin ang huling bahagi ng ating kasunduan? Napaurong si Rolando. Anong huling bahagi? Ngumiti ang nilalang. At ang iyong bayad ay ibibigay mo na ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Rolando. Anong bayad? Dahan-dahang itinaas ng nilalang ang kamay nito at itinuro. Ang batang babae. Ang kaluluwang iyon. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Rolando. Napatingin siya sa bata na tahimik lamang na nakatayo sa kanyang tabi. At kung hindi, nanginginig niyang tanong. Unti-unting nagdilim ang paligid at ang boses ng nilalang ay naging mas mabigat. Kung hindi, ikaw ang kukunin namin. Tahimik ang kagubatan. Walang hangin, walang tunog. Tanging ang desisyon ni Rolando ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Nanigas si Rolando sa kinatatayuan. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo sa paligid niya. Ang lamig ng hangin ay pumasok hanggang sa kanyang buto at ang dilim ng kagubatan ay parang unti-unting sumasakal sa kanyang paghinga. Sa kanyang harapan, nakatayo ang nilalang na nagbigay sa kanya ng kasunduan. Sa kanyang tabi, ang batang babae, ang tanging nagpakita sa kanya ng awa at babala. At sa kanyang dibdib, naglaban ang takot at konsensya. Hindi ko kaya, mahina niyang sabi. Ngunit malinaw sa kanyang sarili, hindi niya kayang isakripisyo ang bata. Hindi na. Hindi pagkatapos ng lahat ng kanyang nakita. Ngumiti ang nilalang. Isang ngiting puno ng panlilinlang. Rolando, huwag kang magmalinis, sabi nito. Ilang kaluluwa na ba ang iyong naihatid sa amin? Napayuko si Rolando. Isaiah. 2. Hindi na niya mabilang. Hindi ko alam. Sagot niya halos pabulong. Alam mo, mariing sagot ng nilalang. At bawat isa sa kanila ay tinanggap mo ang kapalit.
Napatingin si Rolando sa kanyang mga kamay. Parang may dugo. Hindi niya ito makita. Ngunit nararamdaman niya. Pero hindi na ako ganon, sabi niya. Pilit na lumalakas ang boses. Ayoko na. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng nilalang. Nawala ang ngiti nito. Hindi ka pwedeng tumigil, malamig nitong sabi. May kontrata tayo. Kung kontrata ito, sagot ni Rolando, pwede rin itong tapusin. Sandaling katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na hangin ang umihip. Ang mga puno ay tila yumuko. Ang lupa ay bahagyang yumanig. At ang mga mata ng nilalang ay naging mas madilim. Tapusin? Ulit nito. Sa tingin mo ganoon kadali iyon? Unti-unti itong lumapit. At sa bawat hakbang nito, naramdaman ni Rolando ang matinding bigat sa kanyang katawan. Para bang may puwersang dumidiin sa kanya. Kung ayaw mong ibigay ang batang iyon, sabi ng nilalang, handa ka bang ikaw ang pumalit? Napapikit si Rolando. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang pamilya, si Lina, ang kanyang mga anak, ang kanilang maliit na bahay, ang kanilang simpleng buhay. Lahat ng iyon. Nais niyang protektahan. Dahan-dahan siyang huminga at iminulat ang kanyang mga mata. Oo, sagot niya. Tahimik ang kagubatan. Maging ang hangin ay tila tumigil. Ang batang babae ay napatingin sa kanya. Kuya, bulong nito. Ngunit ngumiti si Rolando. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, tunay ang kanyang ngiti. Kung ito ang kapalit para matapos na ang lahat, ako na, sabi niya. Biglang tumawa ang nilalang. Isang malakas, nakakatakot na halakhak. Napakatapang mo, Rolando, sabi nito. Pero huli na. Nanlaki ang mga mata ni Rolando. Anong ibig mong sabihin? Hindi sapat ang isa, sagot ng nilalang. Unti-unti nitong itinaas ang kamay. At hindi mo pwedeng baguhin ang patakaran. Biglang may mga aninong umusbong mula sa lupa. Mga kamay. Marami. Papunta kay Rolando. Sinubukan niyang umatras, ngunit hindi siya makagalaw. Hindi! Sigaw ng batang babae. Bigla itong tumakbo papunta sa harapan ni Rolando. At sa isang iglap, humawak ito sa kamay ng nilalang. Tumigil ang lahat. Napatingin ang nilalang sa bata. Hindi ka pa pala tuluyang nawawala. Malamig nitong sabi. Ngunit matapang ang bata. Hindi ko siya hahayaan, sagot nito. Biglang lumiwanag ang paligid. Hindi maliwanag na parang araw, kundi parang may liwanag na nanggagaling sa loob ng bata. Unti-unting naglaho ang mga aninong kamay. Napaurong ang nilalang. Hindi mo siya pwedeng kunin, sabi ng bata. Hindi pa. Nanlaki ang mga mata ni Rolando. Anong nangyayari? Tanong niya. Ngunit hindi siya sinagot ng bata. Sa halip tumingin ito sa kanya. Kuya, tumakbo ka, sabi nito. Ano? Ngayon na. Hindi na nagdalawang isip si Rolando. Tumakbo siya pabalik sa kanyang tricycle. Sumakay. At sa unang pagkakataon, siya mismo ang nagpaandar nito. Umalis siya sa lugar na iyon nang hindi lumilingon. Sa likod niya, naririnig niya ang sigawan, ang galit ng nilalang, at ang mahinang tinig ng bata, hanggang sa tuluyang nawala ang lahat. Pagdating niya sa labas ng kagubatan, huminto siya, hinihingal, nanginginig, at sa kanyang dibdib, may isang bagay na nagbago. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa kanyang paglayo, may iniwan siya. At sa dilim ng kagubatan,
may isang batang babae na muling nagbuwis ng sarili para sa kanya. At habang nakatingin siya sa daan pauwi, may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Hanggang kailan siya tatakbo? At ano ang susunod na kukunin ng kontrata? Pagdating ni Rolando sa kanilang bahay, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Bumaba siya ng tricycle na parang walang lakas at halos mapaupo sa lupa sa tapat ng kanilang pintuan. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang paghinga at ang kanyang isip ay punong-puno ng nangyari sa kagubatan. Hindi niya mailayo sa kanyang isipan ang batang babae, ang pagharap nito sa nilalang, ang liwanag na nanggaling dito. At ang huling sandaling narinig niya ang tinig nito. "Kuya, tumakbo ka." Napapikit si Rolando. "Bakit?" bulong niya. "Bakit mo ako tinulungan?" Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa kanilang bahay. Tahimik ang loob. Tulog na ang kanyang pamilya. Lumapit siya sa kama kung saan natutulog sina Lina at ang kanilang mga anak. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mukha. Payapa, walang kamalay-malay sa panganib na unti-unting lumalapit sa kanilang buhay. Doon niya napagtanto. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa siya ligtas. At hindi niya alam kung kailan babawi ang nilalang. Kinabukasan, pilit niyang ibinalik ang kanyang sarili sa normal na pamumuhay. Nagmaneho siya ng tricycle sa umaga. Naghahanap ng pasahero. Ngunit may kakaiba. Walang sumasakay. Kahit na may mga taong naghihintay sa gilid ng daan, tila hindi siya nakikita. Tinatawag niya ang mga ito. "Manong, sakay na po!" Ngunit walang lumilingon. Parang wala siya. Unti-unting kinabahan si Rolando. Anong nangyayari? Bulong niya. Buong araw siyang naghintay. Ngunit wala siyang kinita. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, wala siyang naiuwing pera. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Lina. "Rolando, bakit parang wala kang pasahero ngayon?" tanong nito. Hindi agad siya sumagot. "Ganun lang siguro. Matumal," sagot niya. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya. Ito na ang simula. Ang kapalit. Sa sumunod na mga araw, lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi lamang sa pamamasada, pati sa kanyang katawan. Madalas siyang makaramdam ng matinding pagod kahit wala naman siyang ginagawa. Minsan, bigla na lamang siyang nahihilo. At sa tuwing siya ay titingin sa salamin, may napapansin siyang kakaiba. Parang may bahagi ng kanyang mukha na unti-unting nagiging maputla. Parang nawawalan ng buhay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. "Rolando." Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon, sa dilim ng daan, nakatayo ang lalaking walang anino. Ngunit ngayon, hindi na ito nag-iisa. Sa kanyang likuran, may mga anyo, mga aninong gumagalaw, mga nilalang na tila nagmamasid. "Hindi ka dapat tumakas," malamig nitong sabi. Napatayo si Rolando. "Hindi ko kayo pinili," sagot niya, pilit na matatag ang boses. Ngumiti ang nilalang. "Pero tinanggap mo ang pera." Napatahimik si Rolando. "Ang bawat biyaya may kapalit," dagdag nito. Unti-unti itong lumapit. "At ngayon, oras na para singilin ka." Naramdaman ni Rolando ang panlalamig ng hangin. At sa isang iglap, nawala ang lakas ng kanyang katawan. Napaupo siya sa lupa. Hindi siya makagalaw. "Hindi kita kukunin agad," sabi ng nilalang. "Mas masarap panoorin ang unti-unti mong pagkawala." Nanlaki ang mga mata ni Rolando. "Anong ibig mong sabihin?" Unti-unting itinaas ng nilalang ang kamay nito at itinuro ang bahay ni Rolando.
Hindi ikaw ang unang mawawala, sabi nito. Simula ngayon, isa-isa silang mawawala. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Rolando. Hindi, sigaw niya. Bigla siyang nagpilit tumayo, ngunit hindi niya kaya. Para bang may tanikala sa kanyang katawan. Huwag ang pamilya ko, sigaw niya. Ngunit tumawa lamang ang nilalang. Dapat kasi, sumunod ka, sagot nito. At sa isang iglap, nawala ito. Kasama ang mga anino, tahimik ang paligid. Ngunit ang takot sa dibdib ni Rolando ay mas lalong lumakas. Agad siyang tumakbo papasok ng bahay. Lina! Sigaw niya. Nagising ang kanyang asawa. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito. Lumapit siya sa kanyang mga anak. Naroon pa sila. Ligtas. Ngunit alam niya, hindi ito magtatagal. Lumuhod si Rolando sa gitna ng kanilang bahay. At sa unang pagkakataon, buong lakas siyang nanalangin. Hindi niya alam kung kanino. Hindi niya alam kung may makikinig. Ngunit alam niya, kailangan niyang lumaban. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. At sa kanyang puso, may isang bagay na muling nagliyab. Pag-asa. Ngunit sa dilim ng gabi, may mga matang nagbabantay. At sa bawat paghinga niya, papunta siya sa isang laban na hindi niya kayang takasan. Hindi na nakatulog si Rolando ng gabing iyon. Habang mahimbing ang tulog ni Lina at ng kanyang mga anak, siya ay nanatiling gising. Nakaupo sa gilid ng kanilang pintuan, hawak ang isang maliit na krus na matagal na niyang hindi ginagamit. Hindi siya relihiyosong tao, ngunit sa mga sandaling iyon, kumakapit siya sa kahit anong maaaring magbigay ng lakas. Ang mga salita ng nilalang ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Isa-isa silang mawawala. Napapikit siya at napahigpit ang hawak sa krus. Hindi ko hahayaan, bulong niya. Ngunit kahit gaano siya katatag, alam niyang hindi sapat ang kanyang lakas laban sa mga nilalang na iyon. Kailangan niya ng tulong. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Hindi para mamasada, kundi para maghanap ng sagot. Naglakad siya patungo sa pinakadulong bahagi ng baryo, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Doon nakatira ang isang matandang babae na kilala sa baryo bilang si Aling Sabel. Sinasabing marami itong alam sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Marami ang natatakot sa kanya. Ngunit ngayon, wala nang pakialam si Rolando. Kumatok siya sa lumang pintuan ng kubo. Ilang sandali ang lumipas bago ito bumukas. Lumabas si Aling Sabel, kulubot ang muka, matalim ang mga mata at tila kayang basahin ang laman ng kanyang isip. Alam ko na kung bakit ka nandito, sabi nito bago pa siya makapagsalita. Nanlaki ang mga mata ni Rolando. Paano ninyo Ang mga tulad nila, hindi basta-basta pumipili, putol nito. Napayuko si Rolando. Tinanggap mo ang alok, dagdag ni Aling Sabel. Opo, mahina niyang sagot. Gaano karami ang naihatid mo? Hindi siya nakasagot. Hindi niya mabilang. Napailing ang matanda. Malalim na ang pagkakabaon mo, sabi nito. Pero may paraan pa. Napatingin si Rolando. Ano po iyon? Lumabas si Aling Sabel at sinenyasan siyang pumasok. Sa loob ng kubo maraming nakasabit na mga anting-anting, mga halamang tuyo at mga lumang gamit na hindi niya kilala. Sa gitna ng mesa, may isang maliit na sisidlan na may lamang abo. Ang kontrata mo, nakatali sa lugar kung saan ka unang nakipagkasundo, sabi ng matanda. Sa kubo, agad na sagot ni Rolando. Tumango si Aling Sabel.
Doon mo siya kailangang harapin. Pero hindi ko siya kayang talunin, sagot ni Rolando. Hindi mo kailangang talunin, sabi ng matanda. Kailangan mo siyang itali. Napakunot ang noo ni Rolando. Paano? Inabot ni Aling Sabel ang sisidlan. Ito ang abo ng isang nilalang na katulad niya, paliwanag nito. Kapag naipahid mo ito sa kanyang anino, mawawala ang kanyang kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Rolando. Pero wala siyang anino, sabi niya. Ngumiti ang matanda. Lahat ng nilalang may pinagmumulan ng anino. Hanapin mo yon. Tahimik si Rolando. Pero mag-ingat ka, dagdag ni Aling Sabel. Dahil habang ginagawa mo yon, kukunin nila ang pinakamahalaga sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pamilya ko. Tumango ang matanda. Iyan ang huling babala. Dahan-dahang tumayo si Rolando. Kinuha ang sisidlan. At bago siya umalis, muling nagsalita si Aling Sabel. Rolando, napalingon siya. Kapag nabigo ka, hindi lang ikaw ang mawawala. Hindi na siya sumagot. Lumabas siya ng kubo at naglakad pa uwi. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, may kakaiba siyang naramdaman. Tahimik. Masyadong tahimik. Walang tunog ng mga bata. Walang galaw. Bigla siyang kinabahan. "Lina!" Sigaw niya habang papasok ng bahay. Walang sumagot. Dali-dali siyang pumasok sa loob. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Walang tao. Walang Lina. Walang Marlon. Walang Nena. Tanging ang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Sa mesa, may isang papel. Dahan-dahan niya itong kinuha at binasa. Nagsimula na ang bayad. Nanginig ang kanyang mga kamay. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya. Napatingin siya sa kagubatan, sa direksyon ng kubo, at sa kanyang dibdib. May apoy na nag-aalab. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. Lalaban siya. Kahit ang kapalit ay ang kanyang buhay. Hindi na nagaksaya ng oras si Rolando. Hawak ang maliit na sisidlan ng abo. Mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa kagubatan. Hindi na siya nagdalawang isip. Wala nang takot na makapipigil sa kanya. Tanging galit, pangamba at pag-ibig para sa kanyang pamilya ang nagtutulak sa kanya ngayon. Ang daan na dati ay tila umiikot at nililito siya. Ngayon ay parang kusang nagbubukas. Parang hinihintay siya. Pagpasok niya sa kagubatan, agad niyang naramdaman ang pamilyar na lamig. Ngunit hindi na siya umatras. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa sisidlan. "Lina! Marlon! Nena!" Bulong niya habang naglalakad. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon. Hindi nagtagal, narating niya ang clearing. At doon, nakatayo ang lumang kubo. Mas madilim kaysa dati, mas nakakatakot. Parang buhay. Huminto si Rolando sa harap nito. Saglit siyang huminga ng malalim. At sa kanya itinulak ang pinto. Kumalabog ito habang bumubukas. Sa loob, halos walang ilaw. Ngunit sa gitna ng kubo, may isang liwanag. At sa liwanag na iyon, nakatayo ang lalaking walang anino. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang paligid, nakaluhod ang 3 anyo. Nang lumapit si Rolando, nanlaki ang kanyang mga mata. "Lina, mga anak ko." Nandoon sila. Nakatayo ngunit walang galaw. Parang mga manika. Parang wala ng kaluluwa. "Bakit mo sila dinala dito?" sigaw ni Rolando. Ngumiti ang nilalang.
Hindi ko sila dinala, sagot nito. Ikaw ang dahilan kung bakit sila narito. Hindi, sigaw ni Rolando. Tinanggap mo ang kontrata, dagdag ng nilalang. At ngayon, sinisingil ka na. Dahan-dahang lumapit si Rolando. Huwag mo silang idamay, sabi niya. Kung gusto mo silang makuha, sagot ng nilalang. Alam mo na ang kapalit. Tahimik ang kubo. Ang hangin ay tila huminto. At sa gitna ng dilim, naglaban ang takot at tapang sa puso ni Rolando. Hindi ako papayag, matatag niyang sabi. Biglang nagbago ang anyo ng nilalang. Ang kanyang mukha ay naging mas madilim. Mas mabagsik. Hindi ka pa rin natututo, malamig nitong sabi. Unti-unti itong lumapit. Ngunit hindi umatras si Rolando. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang sisidlan. Nanlaki ang mga mata ng nilalang. Ano yan? Tanong nito. Hindi sumagot si Rolando. Sa halip, mabilis niyang binuksan ang sisidlan at ibinuhos ang abo sa kanyang kamay. At ngayon, sabi niya, tatapusin ko na ito. Biglang umalingaw-ngaw ang hangin. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sigaw ng nilalang. Ngunit huli na. Tumakbo si Rolando papunta sa nilalang. Sinubukan niyang pahiran ito ng abo. Ngunit bigla itong nawala. Parang usok. Napahinto si Rolando. Anong... Biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang leeg mula sa likod. Hindi mo kami kayang hawakan. Bulong ng nilalang sa kanyang tainga. Nanlaban si Rolando. Pinilit niyang kumawala. Kung hindi ang anino, bulong niya sa sarili. Hanapin mo ang pinagmumulan. Naalala niya ang sinabi ni Aling Sabel. Mabilis siyang tumingin sa paligid. At doon, sa sahig, may nakita siyang kakaiba. Isang maitim na marka. Parang anino. At hindi gumagalaw. Parang nakapirmi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Iyon. Bigla niyang itinapon ang abo sa marka. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umaling-aungaw sa buong kubo. Napaatras ang nilalang. Ang kanyang katawan ay tila nasusunog sa hindi nakikitang apoy. Ano ang ginawa mo? Sigaw nito. Ang paligid ay nagsimulang gumuho. Ang mga anino ay naglaho. At ang ilaw sa gitna ng kubo ay naging mas maliwanag. Lumapit si Rolando sa kanyang pamilya. Lina! Gising! Sigaw niya. Unti-unting gumalaw ang mga ito. Parang nagigising mula sa malalim na panaginip. Rolando! Mahinang sabi ni Lina. Napaluha si Rolando. Ngunit sa likod niya, narinig niya ang huling sigaw ng nilalang. Hindi pa ito tapos. At sa isang iglap, naglaho ito. Kasabay ng pagbalik ng katahimikan sa kagubatan. Huminga ng malalim si Rolando. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang gaan sa kanyang dibdib. Ngunit alam niya, hindi pa ito ang wakas. Dahil ang kontrata ay hindi basta-basta nawawala. At ang mga nilalang na iyon ay hindi basta sumusuko. Ngunit ngayon, may pag-asa na. At handa na siyang ipaglaban ito para sa kanyang pamilya. Tahimik ang kagubatan matapos ang nangyari sa kubo. Ang liwanag na kanina'y naghari ay unti-unting naglaho at ang paligid ay muling binalot ng malamig na dilim. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang parehong nakakatakot na dilim. May kakaibang katahimikan na tila isang pahinga matapos ang matinding unos. Hawak ni Rolando ang kanyang asawa at mga anak. Halika na! Uuwi na tayo, mahina niyang sabi. Unti-unting tumayo si Lina
Hawak ang kamay ni Nena habang si Marlon ay kumapit sa kanyang ama. Anong nangyari? Tanong ni Lina, halatang litong-lito. Tapos na, sagot ni Rolando, bagamat hindi siya sigurado sa kanyang sinabi. Habang papalabas sila ng kubo, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napahinto siya. May mali. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon, sa gitna ng kubo, may anino. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nawawala. At sa isang iglap, unti-unti itong nagkaroon ng anyo. Muling lumitaw ang nilalang. Ngunit ngayon, hindi na ito katulad ng dati. Ang kanyang anyo ay wasak. Ang kanyang mukha ay tila punit-punit. At ang kanyang katawan ay parang binubuo ng usok at dilim. Akala mo, tapos na. Paus nitong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Rolando. Hindi. Bulong niya. Unti-unti itong lumutang palapit sa kanila. Ang kontrata, hindi basta napuputol. Dagdag nito. Pinaharap ni Rolando ang kanyang pamilya sa likuran niya. Umalis na kayo, sigaw niya. Rolando, tawag ni Lina. Ngayon na, mariin niyang utos. Hindi na nagdalawang isip si Lina. Hinila niya ang mga bata palabas ng kubo. Naiwan si Rolando at ang nilalang. Hindi mo kami kayang talunin, sabi ng nilalang. Hindi ko kailangan, sagot ni Rolando. Ang kailangan ko ay wakasan ka. Biglang ngumiti ang nilalang. Wakasan? Ulit nito. At paano mo gagawin iyon? Tahimik si Rolando. Ngunit sa kanyang isipan, naalala niya ang lahat. Ang bata, ang mga biktima, ang kanyang pamilya, at ang kanyang pagkakamali. Unti-unti niyang napagtanto. Hindi sapat ang abo. Hindi sapat ang lakas. Kailangan niya ng sakripisyo. Kung gusto mong matapos ito, sabi ng nilalang, alam mo na ang huling kapalit. Napapikit si Rolando. Oo, sagot niya. Alam ko na. Muling iminulat ni Rolando ang kanyang mga mata. Ngunit ngayon, hindi natakot ang naroon, kundi tapang. At tatanggapin ko iyon. Nanlaki ang mga mata ng nilalang. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Ano ang gagawin mo? Tanong nito. Hindi sumagot si Rolando. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay na may natitirang abo sa kanyang sariling dibdib. At sa isang iglap, ipinahid niya ito sa kanyang sarili. Biglang lumiwanag ang kanyang katawan. Isang kakaibang liwanag na hindi galing sa labas, kundi mula sa loob niya. Ano ito? Sigaw ng nilalang. Unti-unting lumapit si Rolando. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang kanyang katawan ay tila naglalaho. Parang nauupos, ngunit hindi siya tumigil. Kung ako ang pinagmulan ng kontrata, sabi niya, ako rin ang wakas nito. Hindi! Sigaw ng nilalang. Ngunit huli na. Sa huling sandali, hinawakan ni Rolando ang nilalang. At sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang sumabog sa loob ng kubo. Ang dilim ay napawi. Ang mga anino ay naglaho. At ang sigaw ng nilalang ay unti-unting nawala. Kasabay ng pagkawala ni Rolando. Tahimik. Walang natira. Kundi ang malamig na hangin. At ang isang kubo na ngayoy wala ng laman. Sa labas, naramdaman ni Lina ang kakaibang liwanag. Napalingon siya. Rolando, bulong niya.
ngunit wala nang sumagot. Niyakap niya ang kanyang mga anak at sa kanyang puso, alam niya ang katotohanan. May nawala, ngunit may nailigtas. At sa unang pagkakataon, naging malaya sila. Ngunit ang kalayaang iyon ay may kasamang sakit. Isang sakripisyong hindi kailanman makakalimutan. Lumipas ang mga araw matapos ang gabing iyon sa kagubatan. Unti-unting bumalik sa katahimikan ang baryo. Ang mga dating kwento ng kababalaghan ay tila naging mga bulong na lamang sa hangin, mga alaala na ayaw nang ungkatin ng mga tao. Ngunit para kay Lina at sa kanyang mga anak, ang lahat ay malinaw pa rin. Lalo na ang pagkawala ni Rolando. Walang bangkay na natagpuan. Walang bakas. Parang bula itong naglaho sa mundo. Ngunit sa kanilang puso, alam nila, hindi siya basta nawala. Nagsakripisyo siya. Para sa kanila, sa maliit nilang bahay, mas tahimik na ngayon ang gabi. Wala na ang tunog ng tricycle na umaandar sa madaling araw. Wala na ang paos ngunit masayang boses ni Rolando tuwing uuwi siya galing biyahe. Ngunit sa kabila ng lungkot, may kakaibang kapayapaan. Isang umaga, habang naglilinis si Lina sa loob ng bahay, may napansin siya sa ilalim ng kanilang lumang aparador. Isang supot. Dahan-dahan niya itong kinuha. At nang buksan niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito tulad ng mga naunang supot ng pera. Sa loob nito, may ilang pirasong pera, sapat para sa kanilang pangangailangan. Ngunit higit sa lahat, may isang maliit na bagay. Isang lumang susi at isang papel. Dahan-dahan niyang binasa ang nakasulat. Para sa bagong simula. Napaluha si Lina. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Ngunit sa kanyang puso, alam niya kung kanino ito galing. Salamat, Rolando, bulong niya. Sa sumunod na mga linggo, ginamit ni Lina ang natirang pera upang magsimula ng maliit na tindahan sa kanilang bahay. Unti-unti nakabangon sila. Hindi madali, ngunit sapat. At higit sa lahat, malaya. Samantala, sa kagubatan, ang lumang kubo ay tuluyang naglaho. Ang lugar na dati puno ng dilim ay naging tahimik na bahagi na lamang ng kalikasan. Wala nang kakaibang presensya. Wala nang malamig na hangin na nagdadala ng takot. Ngunit minsan, sa mga gabing tahimik, may mga nagsasabing may naririnig silang mahinang ugong ng tricycle sa malayo. Hindi ito nakakatakot. Hindi ito mabigat. Kundi parang bantay. Parang paalala. Isang gabi, habang nakaupo si Lina sa labas ng kanilang bahay, napansin niya ang isang batang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan. Mukhang naliligaw. Lumapit siya rito. "Iho, saan ka pupunta?" tanong niya. "Hindi ko po alam," sagot ng bata. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may dumaan na liwanag sa kalsada. Isang tricycle, luma, ngunit pamilyar. Huminto ito sa tabi ng bata at kahit walang driver, parang may presensyang nag-aanyaya. Dahan-dahang sumakay ang bata at ang tricycle ay muling umandar. Tahimik, banayad, papunta sa direksyong maliwanag. Napangiti si Lina. Hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Parang yakap, parang paalam. "Bantayan mo kami," bulong niya. At sa hangin, tila may sumagot. Isang mahinang tinig. Pamilyar. Naroon pa rin. Nagbabantay. Hindi na bilang isang tricycle driver na kinontrata ng engkanto, kundi bilang isang ama na handang magbuwis ng lahat para sa kanyang pamilya. At sa huli,
Ang tunay na kayamanan ni Rolando ay hindi ang perang kanyang kinita, kundi ang liwanag na kanyang iniwan. Isang liwanag na hindi kailanman mamamatay. Wakas.